Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto tayo sa bayan ng Paumbong, Bulacan, na kung saan ay narito po yung ating pong isang lunduyan, ang Landas ng Buhay. Narito po tayo sa bilang isang bahagi ng ating pagmimisyon. Ang ating pong pag-aaralan at pagbubulayan po sa araw na ito ay isinulat po ni San Mateo sa aklat po ng San Mateo Kapitulo 24. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito? Sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo, maraming mga building sa ating pong kapanahunan ngayon. Mga bato na pumatong sa kapwa bato hanggang sa ito po'y tumaas. Ito po yung mga building ngayon sa ating pong kapanahunan ngayon, na karamihan ng mga building ngayon ay ibinabagsak na po, mga nangawawasak na. So, ibig sabihin po nito, yung mga nangyayari ngayon, inihula na po yan ng ating pong Panginoon Jesucristo nung kapanahunan niya. Kaya po, ito pong minensahe po ng ating kagalang-galang na Dr. Jose Rizal nung kami po ay nagmisyon sa Capas Tarlac. Nagaganap na po. Ilang lindol na po ba yung naganap magmula po nung kami ay nagmensahe, na sinabi namin na kagalang-galang na Dr. Jose Rizal na magkakaroon po ng mga paglindol. Hindi po natin alam kung yung mga paglindol po na ito, meron po mga nauna na, may hina po ito. Baka iniisip nyo, wala pala yan, mga lindol na yan. Ay paano kaya kung yung hindi natin inaasahan na isang matagal na po itong naihula, yung sinasabing the big one? Hindi po ba tayo natatakot? Hindi po ba tayo nangangamba? Hindi po ba tayo nag-iisip man lamang na tayo'y manalangin upang ihingi ito ng awa sa ating pong dakilang Ama? Kaya nga po ito lagi ko pong sinasabi sa lahat po ng mga tao na panahon na po, lahat po ng mga hinirang, lahat po ng mga tinawagan, lahat ng mga may katungkulan, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong pananampalataya, magkaisa na po tayong lahat. Isang puso, isang pag-iisip, na tayong lahat ay magkakaisa sa pananalangin, sa paghingi ng awa, ng habag sa ating pong dakilang Ama, na sana po'y maawa at mabag siya sa atin, na huwag maganap yung mga bagay-bagay na pwede pong maganap. Marami pong mga kaganapan na mga kahindik-hindik na nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, na sana magkaisa na po tayo sa pananalangin. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagkakaisa. Tama na po yung mga awayan sa relihiyon. Tama na po yung pagtatagisa ng mga karunungan. Magpakumbaba na po tayong lahat. Ito po yung nararapat po natin gawin, na lahat ng tao ay magkaisa na, magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating pong dakilang Ama. At sa lahat po ng mga nangangaral, sana po tigilan na po natin yung mga pangangaral na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mahabagin. Tandaan po natin, nasa panahon na po tayo ng paglilinis ng Diyos. Nililinis na po niya
ang ating pong sandaigdigan. Inaalis na po ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga taong masasama, lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo na isang Panginoong Jesucristo na gumaganti sa ating pong kapanahunan ngayon? Ilang beses ko na po itong sinabi, dahil nga po sa mga ginawa ng sangkatauhan, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, mga pagsasakripisyo, sa kabila na binuwis niya ang kanyang buhay upang matubos lamang ang kasalanan ng sanlibutan. Winalang halaga po ito ng sangkatauhan. Sa halip, ano po ang ginawa ng sangkatauhan sa kanya? Itinakwil pa po siya. Sino po ang hindi magagalit? Kaya ito po mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ito na po yung kanyang ganting galaw. Tapos na po yung pagtubos. Nasa panahon na po tayo ng pagiganti ng Diyos. Nasa panahon na po tayo ng paglilinis. Nalilinisin yung lahat ng makasalanan. Alam niyo po ba yung salitang lilinisin? Aalisin na po sa mundo yung lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Aalisin na po yung lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Aalisin na sa mundo yung lahat ng gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sana po ay isipin natin na gumawa na po tayo ng mga kabutihan. Na sana po ay kabutihan ang ating gawin sa ating pong kapwa. Dahil kung tayo po ay gagawa ng mga kasamaan, kasama po tayo sa lilinisin ng Diyos. Mapapasama tayo sa mga nililinis ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat nakapanahon na po ang pagdalaw ng ating dakilang Ama sa mga masama. Basahin na po natin. Sige, balikan po natin yung ating pong binabasa. Dito po sa Exodo Kapitulo 20, na kanyang dinadalaw ang katampalasanan. Lalong-lalo na po kasi yung mga namumuno sa lahat ng mga bansa, mga namumuno sa lahat ng mga relihiyon. Malaki po ang pananagutan ninyo sa harapan ng dakilang Ama, dahil kayo ang nagtanggap na Diyos dito sa sanglibutan. Eto po, pakinggan nyo pong mabuti itong mga sasabihin ko. Exodo Kapitulo 20, talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Alam niyo po ba yung sinasabi dito mga magulang? Lahat po ito ng mga namumuno. Lahat ng mga namumuno sa lahat ng mga bansa, lahat ng mga namumuno sa lahat ng mga relihiyon. Yan po sinasabing mga magulang sa banal na kasulatan. At sa lahat po ng mga pamayanan, yung mga magulang po talaga na sa pamilya. Hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Bakit daw napupuot? Dahil unang-una sa lahat, binaliwala ng lahat ng mga tao ang 10 utos ng Diyos. Lahat ng mga ayaw sundin ang 10 kautusan, sila po ang napupuot sa dakilang Ama. Sila po yung napupuot at kaaway ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Lahat ng mga taong sumusuway sa 10 utos. At hindi nyo po ba alam na malaki po ang ginagampanan ng 10 utos na ito sa ating kapanahunan ngayon? Dahil ito ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, na dapat sana ito ang sinusunod ng sangkatauhan, na dapat
na, na ipatupad ng lahat ng gobyerno sa buong mundo, hindi lamang po dito sa buong Pilipinas, kundi ng buong mundo. Universal po ito, ang 10 utos ng Diyos na dapat karapat-dapat na sundin ng sangkatauhan. Yan po ang buong kalooban ng ating Ama na nasa langit, na dapat sana hindi natin binabaliwala ang 10 kautosan ito ng Diyos. Malaki po ang ginagampanan ng 10 utos na ito sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kung hindi tayo susunod sa 10 utos na yan, ano sinabi ng aklat ng Levitico? Basahin na po natin. Levitico Kapitulo 26, talatang 23. Matitindi po ito. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsan kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan, at pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan, at kayo matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo mabibigay sa mga kamay ng kaaway. Di po ba marami na pong mga salot ang dumating sa ating bansa, sa buong mundo? Marami na mga dumating na iba't ibang klaseng mga dilubyo, na kulang na lang ay lipulin ang sangkatauhan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, malaki po ang ginagampanan ng 10 utos na ito sa buhay ng tao, na kung tayo po ay patuloy na susuway sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, maghintay pa po tayo na katakot-takot na kaparusahan mula sa kalangitan. Ituloy po natin yung ating pong binabasa sa Mateo 24. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Parang excited po yung mga alagad, ano? Parang yung mga tao lang ngayon na lagi namin sinasabi yung the big one. O sige nga kapatid, kung talagang may the big one, kailan ba mangyayari yan? Ganyan ba yung katanungan ninyo? Alam nyo po, nung kapanahunan ng ninunong Noe, ganyan din po ang ginagawa ng mga tao sa kanya. Noe, kailan ba talaga magugunaw ang mundo? Excited na excited po yung mga tao. Lumipas po yung mga taon, wala pong mga nangyari. Subalit, isang araw, nawala na po sa isipan ng mga tao yung sinasabing paggunaw sa sanlibutan. Doon po biglang dumating ang isang malagim na pangyayari na ang lahat ng mga tao ay pinatay ng Diyos. Ganun po ba yung gusto nyong mangyari sa ating kapanahunan ngayon? Opo, tama po, na pinangako ng Diyos na hindi na po niya lilipulin ang sangkatauhan. Pero sa palagay niyo po ba, sa ginagawa ng mga tao ngayon, na ayon po kay Apostol San Pedro, ay dumating na raw po sa atin yung panahon na sinasabi niya noon na iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. Totoo po ba na masama na at liko na ang lahi natin? Alam niyo po ba yung hiwaga ng tao na ayon po sa pastor? Yung mga tao noon na pinatay ng Diyos nung kapanahunan nila, alam niyo po ba yung mga kaluluwa noon? Tayo pa rin po yan. Nabago lang po yung ating mga katawang lupa dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tinatawag na yung pong reincarnation. Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa awa niya
sa kanyang mga nilalang. Nais niya ng lahat ng mga tao ay makabalik sa tunay na tahanan natin. Tayong lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos. Dahil sa kanyang malaking awa, malaking habag, sa malaking pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Muli at muli po tayong binubuhay. Yan po ang hiwaga ng tao. Ang ating mga katawang lupa, nababago lang po yan. Subalit ang ating mga kaluluwa yung pa rin. Kaya yung mga ugali ng mga tao yung pa rin. Walang pagbabago. Mahabang panahon na po na binibigyan tayo ng panahon ng ating pong Panginoon at ng ating pong dakilang Ama ng pagbabago. Kailan po makikita ng Ama ang pagbabago ng sangkatauhan? Ang mga ugali yung pa rin. Yung mga paniniwala yung pa rin. Yung mga tao na ayaw tanggapin yung Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya nung panahon na siya pinatay, sila pa rin yan sa panahon natin. Ganun pa rin yung kanyang ginagawa, yung kanilang mga pinagagawa sa sangkatauhan. Sila po yung bansa na ayaw ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi po ba yung bansang Israel na yan? Palagay nyo, di ba may ginawa silang mga batas? Kaya kita nyo po kung ano nangyayari sa bansang Israel ngayon. Tama po, sila ang bayan ng Diyos noong kapanahunan nila. Subalit iniwan po sila ng Diyos at lumipat sa bansang Jerusalem. Ngayon, bakit iniwan din yung bansang Jerusalem ng ating Panginoon, ng ating dakilang Ama? Ganun din daw po. Ganun din yung sinabi ng kagalang-galang na Apostol San Pedro. Bayang suwail, matutol, masama at liko ang lahi. Lumipat po siya sa bansang Pilipinas. Paano na lamang po mga kababayan ko kung tayo naman ang iwanan ng ating pong Panginoon? Huwag nawang mangyari. Marami na po mga propeta ng iba't ibang bansa ang nagsabi na ang ating pong dakilang Ama, ang ating Panginoon, narito po sila sa bansang Pilipinas. Pero wag po nating ikagalak. Bagkos, ipakita po natin ang ating pag-ibig sa kanila. Dahil umiibig sila sa mga taong umiibig din sa kanila. Tuloy po natin. Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ito po, sasabihin po natin kung ano yung mga inihula ng ating Panginoon Jesucristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Di po ba ang dami na mga naglitawan na mga iba't ibang klase ng mga mangangaral na ayoko na lang po magsalita, baka masaktan ang mga kalooban ng mga makakarinig ng aking pong mga pananalita, na ginamit lamang ang pangalang Kristo para sila yumaman. Kaya nga po tinutulan na ni Propeta Malakias yung mga nangangaral, yung mga hindi banal na mga mangangaral. Marami na po mga mayayamang mga relihiyon ngayon. Ano ba yan? Sana po mga kababayan ko, nakilala nyo na yung mga kinakaniban nyo mga pananampalataya. Kung sino yung mga yumaman na mga relihiyon ngayon, sila po ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Sila na mga tinanggap ang alok ni Satanas.
Doon po sa Mateo Kapitulo 4, talatang 8. Yung mga tao, yung mga nangangaral, balikan pa po ba natin? Ano ang sabi ng Diablo sa Panginoong Jesucristo? Jesus! Nakikita mo ba yung lahat ng mga kaluwalhatian, na mga kaharian na yan, lahat ng mga kayamanan na yan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ko. Hindi po tinanggap ng ating pong Panginoong Jesucristo yung alok ni Satanas. Ngayon, marami pong mga, ayon po ito sa pastor, sa mga naririnig ko sa mga pangaral niya, maraming mga relihiyon, sila po yung tumanggap. Kaya nga po sobrang yayaman nila ngayon. Hindi nyo po ba napagbulay-bulayan yan? Hindi nyo po ba napag-isipan yan na ginagamit lamang pala kayo na mga pananampalatayang ito upang sila yumaman? Tandaan po natin, ang tunay po na pananampalataya, nakagaya ng pananampalataya na Panginoong Jesucristo, mahirap lang po sila. Wala po silang kayamanan. Salat po sila sa kayamanan. Salat po sila sa kapangyarihan. Napakahirap po ng buhay nila. Pero itong mga mayayaman na, sobrang yayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, may trilyonaryo pa nga, sila po yung mga tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa talata na to, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo. Sinasabi nila at pinapangaral nila ang pangalang Kristo, subalit ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon, na ang kanila lamang mapakay at nais sa kanilang mga mananampalataya at mananamba ay ang magpayaman. Masasakit po itong aking mga sinasabi dahil panahon na po para matapos na ang lahat ng mga nangyayaring ito. Hindi ko po masasabi itong mga bagay na ito kung hindi po minemensahe sa inyong abang lingkod. Wala po akong script na ginagamit dito. Kapag kami ay nangangaral, kung ano po yung mga dumarating na mga mensahe sa amin, yun po yung sinasabi namin. Kung ano yung kalooban ng ating Ama na nasa langit, yun pong mga sinasabi namin. Yan po yung mga karunungan na hindi namin alam na bigla lamang pong dumarating. Mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Tama na po. At sa lahat po ng mga mananampalataya, hanapin nyo po yung pananampalataya na hindi po nagpapayaman. Yung pananampalataya, nandun po yung presensya ng mga banal na espiritu. Tandaan po natin lagi, ang tunay na pananampalataya, nandyan po yung presensya ng mga banal. Nandyan po sila, naghahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, nagbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa lahat ng kanilang mga miyembro. Yan po yung tunay na pananampalataya. Sa kalagitnaan po ng pagpupulong, bumababa po sila. Nandyan po sila, naghahayag. Yung mga banal na espiritu, gumagamit po sila ng mga tao. Yung kanilang mga luklukan, yung kanilang mga templo. Dahil ang tunay na templo, hindi po yung mga naggagandaan yung mga simbahan. Dahil ang tunay na templo ay mga tao po yan, na ginagamit ng mga banal na espiritu. Yung templo na sinasabi ng Apostol San Pablo doon sa Unang Korinto Kapitulo 3 talatang 16. Basahin po natin. Unang Korinto Ito po yung tunay na templo. Hindi po yung mga pagandahin nyo man yung mga templo ninyo na yan. Gawin nyo mang ginto yung mga templo na yan. Hindi po tataan ng Diyos dyan. Ito po, hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos. Ibig sabihin kayo, mga tao po tinutukoy dito. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Nang templong ito ay kayo. Mga tao pong tinutukoy dito mga templo. Yung mga tao na nais tanggapin
yung mga banal na espiritu, yung mga taong nagsisi, nagbago, binago nila yung kanilang mga kagalian, binago nila yung kanilang mga kaisipan, sa kabila ng kanilang kahirapan, na inihandog po nila yung kanilang mga sarili sa Diyos. Maging handog po tayo sa Diyos. Isang banal, kaaya-aya. Ipagamit po natin yung ating mga sarili. Linisin po natin ang ating mga sarili. Linisin po natin ang ating pagkatao. Dahil kung magagawa po natin ito, gagamitin po tayo ng mga banal na espiritu. Hindi po basta-basta yung pananampalataya na ito na ipinakikilala namin sa inyo. Tuloy po natin dito. Sumagot si Jesus at sinabi, sa 6 na po pala tayo, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Di po ba nagaganap? Lahat ng mga digmaan magmula ng World War I, World War II, eto na po yung ikatlong pagkaaba, dumating na po sa sangkalupaan. Paano na lamang kung yung mga bansa na ito ay gumamit ng mga nuclear bomb, mga nuclear weapon? Saan tayo magtatago? Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa sangkatawan, sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, magsama-sama na po lahat ng mga tinawagan, lahat ng mga pinahiran, lahat ng mga may kinalaman sa mga spiritual. Kailangan na po natin magkaisa. Tama na po yung pagkababahagi. Magkaisa na po tayo. Ipanalangin natin ang ating bayan, ipanalangin natin ang buong mundo. Humingi tayo ng awa at habag sa ating pong dakilang Ama, dahil lahat po tayo ng mga tao, delikado na po ang mga buhay natin, baka hindi nyo nalalaman. Kaya huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Sa oras na magpindutan niya ng mga nuclear weapon, saan tayo magtatago? Sa palagay nyo, mabubuhay kaya tayo na ang mga laso na yan ay mapupunta sa mga hangin na ating nilalanghap? Buong mundo po yan. Sa oras na magpindutan yan ng mga nuclear weapon, sa palagay nyo kaya hindi gagamitin ni Satanas yung mga isipan ng mga taong yan, na mga nadidimlang na kaisipan? Isang maling pagpindot lang po, maraming buhay ang mawawala. Kaya po ako'y nananawagan sa lahat ng mga namumuno, sa lahat ng mga bansa, lalong-lalo na sa mga nagdidigmaan, maawa po kayo sa inyong mamamayan, maawa kayo sa mga tao nagkakamatay. Yan po ang mensahe ng dakilang Ama. Maawa kayo sa inyong pamayanan, maawa kayo sa lahat ng mga taong magkakamatay. Paano na lamang kung mismong pamilya mo ang madamay at magkamatay? Matutuwa po ba kayo na makikita ninyo na milyong-milyong mga tao magkakamatay? Huwag nawang mangyari, dahil nakahula po yan. Matagal na po itong hinula ni Propeta Zacarias. Basahin po natin Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. Ito po ay panalangin po natin ito. Kaya po ako'y nananawagan sa lahat po ng mga tinawagan na sinasabing kayo po yung mga hinirang. Kayo na lamang po ang mga hinirang, hindi na po kami. Magsama-sama po tayo sa isang panalangin. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Ipanalangin po natin ang sangkatauhan. Ipanalangin natin ang lahat ng mga tao sa buong mundo na huwag nawang mangyari na ang digma na ito. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Huwag na po tayo magparelax-relax pa sa ating mga pagtulog. Matakot po tayo sa bawat araw na darating sa ating buhay, na kung bukas sa makalawa sa mga susunod na araw, buhay pa ba tayo? Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari na sa buong lupain, buong mundo,
Sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Hindi po ba kayo natatakot? Nasa bahagi na po tayo ng panahon ng paglilinis ng ating pong Diyos, ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang ikatlo ay may iwan. Sino po ba itong sinasabi ng mga mawawala sa sanlibutan? Hindi po kaya sila yung mga tao sinasabing kambing? Alam nyo po, tandaan nyo po, nasa panahon na rin po tayo na pinaghihiwalay na po ng Diyos, ng ating Panginoon, ang mga tupa at mga kambing. Ang mga kambing sa kaliwa, ang mga tupa sa kanan. Hindi po kaya itong mga, alam nyo po, ng kapanahunan ng Propeta Moises, pinaghiwalay niya ang mga tao. Sino sa inyo ang panig sa Diyos? Pumarito kayo sa akin. Sino sa ang panig kay demonyo sa sanlibutan? Alam nyo po yung pumanig kay Propeta Moises, sila lamang po ang nabuhay dahil bumuka ang lupa at nilamon sila ng lupa, yung mga ayaw sa Diyos. Hindi po kaya ganyan din ang mangyari sa sinasabing the big one? Matakot po tayo. Kaya sa lahat po ng mga taong gumagawa ng kasamaan, lalong-lalo na po sa mga namumuno ng iba't ibang mga bansa, tandaan niyo po, iisa lang ang buhay natin. Sa oras na yan ay mawala, ano pa ang magiging papel natin dito sa sanlibutan? Wala na. Kaya po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay bumaba doon sa Kapas Tarlac, nung kami po yung nagmisyon doon, magsisisi lang po ba tayo kapag ang ating katawang lupa at ang ating kaluluwa ay magkahiwalay na? Wala na pong silbihan. Kahit magsisi ka pa, huli na ang lahat. Tuloy po natin yung ating binabasa sa Mateo Kapitulo 24. Asan ba? Wala. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, tatapwat hindi pa ang wakas. Tama po, hindi pa nga po itong wakas, pero marami daw ang mga taong mga mamatay. Kaya po ako'y nananawagan sa lahat ng mga namumuno, sa lahat ng mga bansang nag-aaway-away, maawa po kayo sa inyong mga kababayang nagkakamatay o magkakamatay pa. Hipuin nawa ng ating Panginoong Diyos ang inyong mga puso at isipan, ang inyong mga nadidilimang mga isipan. Naway lumiwanag ang inyong mga kaisipan. Kaawaan ninyo yung inyong mga nasasakupan. Kung sila'y makikita nyo sila'y nagkakamatay, matutuwa ba kayo? Anong kaligayahan ang mararamdaman ninyo kung yung makikita nyo yung inyong mga kababayan ay mga nakahandusay at mga duguan sa lansangan? Matutuwa ba kayo? Masisiyan ba kayo? Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Tama po, hindi pa ang wakas. Dahil mahaba pa po ang panahon na ating pong lalakbayin. Nasa 3 araw pa lamang po tayo. Mayroon po tayong 7 araw sa sanlibutan. Yan po ang hiwaga ng buhay na hindi po natin nalalaman ng 1 araw sa Panginoon na 1,000 taon sa mga tao. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Hindi po ba natin nararanasan yung mga lindol na yan? Niyayanig na po tayo ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Hindi po ba tayo nakakaramdam man lang ng mga takot?
Hindi man lang ba tayo nakakaramdam ng mga sindak na baka isang araw yung mga napapanood mo na yan sa mismong lugar mo maganap? Kaya nga po kayo hinihikayat ko na tayong lahat ng mga tao, sumuko na po tayo sa Diyos. Magbalik loob na po tayo sa Diyos. Magsisi, magbago at magbalik loob na po tayo sa Diyos. Ito na lamang ang natitira at nalalabi natin pag-asa na hindi tayo malilipol sa sangkatauhan. Akala nyo pinangako ng Ama na hindi niya lilipulin ng sangkatauhan. Totoo po yun. Pero hindi nyo nalalaman na individual na po ang kanyang pagpatay at paglipol sa sangkatauhan. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 32 talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin, dahil kayo na mga namumuno sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa. Pakiramdam nyo sa mga sarili nyo, kayo na ang Diyos dito sa sanlibutan. Pakinggan nyo po ang sinasabi at tinig ng dakilang Ama sa inyo. Pakinggan nyo mabuti ito lahat, kayo na mga namumuno magmula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, kayo na mga nagpapanggap na Diyos dito sa sanlibutan. Ginagamit lang po ako bilang kanyang tinig. Tingnan nyo ngayon na ako nga sa makatuwid bagay. Ako nga. Sino ba si ako nga? Di ba ang dakilang Ama? Hindi po ako nagsasabi dito. At walang Diyos sa akin, kayo na mga nagpapanggap na Diyos dito sa sanlibutan. Walang Diyos sa dakilang Ama. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya kahit gaano pa kayo kayaman, kahit gaano pa kayo kapangyarihan, sa isang sandali, sa isang saglit, sa isang kisap mata, kaya kayong tanggalan ng buhay ng dakilang Ama. Dahil tayong lahat ay kanyang mga nilalang, na dapat sanang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo sumamba po tayo sa dakilang lumalang, hindi sa nilalang. Sambahin po natin, dakilain, purihin magpakailanman, ating itaas ang lahat ng ating mga papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba sa dakilang lumalang at hindi sa mga nilalang lamang. Wala po tayong mapapala kung sila ang ating mga sasambahin. Kamatayan ang mangyayari at kapahamakan, kaparusahan ang mangyayari po sa atin at magaganap sa atin kung tayo ay sa kanila susunod. Kaya po kami na mga tunay na lingkod ng Diyos, ano po sinabi ni San Pedro? Bago kami sumunod sa tao, sa Diyos muna. Ganyan po dapat. Sa Diyos tayo susunod at hindi sa mga nilalang lamang. Wala pong pinakamakapangyarihang batas kundi ang batas ng Diyos. Ano ang batas ng Diyos? Yan po yung 10 utos. Ayan po, kahit saan kami pumunta, dala-dala namin yung 10 utos na yan na binabaliwala ng sangkatauhan at binabaliwala ng lahat ng namumuno sa lahat ng bansa. Binabaliwala ninyong lahat yung 10 utos na yan, na dapat sana iyan ang gagawin nating gabay sa ating buhay. Yung 10 utos na yan ang gagamitin nating ipatutupad natin sa lahat ng mga tao. Dapat sana na kayong mga namumuno ay nagpapasimuno ng pagpapatupad ng 10 utos na ito ng ating dakilang Ama, dahil ito ang kanyang kalooban na dapat sundin ng sangkatauhan. Dahil kung tayo ay susunod sa lahat ng kanyang mga utos, na kung tayo ay susunod sa lahat ng kanyang mga palatuntunan, tanda po natin, pagpapala
sa pagsunod. Ipinangako po yan ng ating pong dakilang Ama. Ano po ba yung mga pinangako ng ating pong dakilang Ama? Napakagaganda po ng pinangako ng ating Panginoon at ang ating dakilang Ama sa sangkatauhan. Kung tayo ay magiging masunurin sa kanyang mga utos. Anong una? Magbibigay ako ng kapayapaan sa buong lupain. Hindi tulad ng mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Bakit ang mga bayan ay nangagugulo? Yan po ang tinanong ni Haring David. Bakit ang mga bayan ay nagkakagulo at nag-aakala ng mga walang kabulang mga bagay? Yan po ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Bakit daw? Bakit? Dahil ang mga tao ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hindi natin sinusunod ang kanya 10 utos na dapat sana ito ang paghahari natin sa ating buhay. Ang 10 kautusan nang lumalang sa atin. Bakit ang sinusunod natin ay ang mga kautusan ng kanyang mga nilalang? Pag-isipan nyo po, lahat ng may katungkulan sa gobyerno, sa relihiyon, pag-isipan nyo at pagbulayan yung lahat ng sa inyo aking sinabi. Dahil ito ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Tandaan nyo po, ng ating pong dakilang Ama, gumagamit po siya ng tao upang ang kanyang kalooban, lahat ng kanyang mga naisabi sa sangkatauhan, gumagamit po siya ng tao upang ang kanyang tinig, upang ang kanyang kalooban ay may parating niya sa buong sangkatauhan. Huwag niyo pong tingnan yung mga taong ginagamit niya. Marami po siyang mga taong ginagamit na kung titingnan nyo, keso hindi kilala, hindi tanyag, ang mga kasuotan namin mga simple lang. Ano po ba ang mga nais nyo? Yung mga nakasutana, yung mga nakabarong, mga naka-Amerikana? Wala po kaming pambili noon. May hirap lang po kami. Kahit na pagkain namin, halos wala kaming pambili. Bibili pa kami ng mga ganun. Magkano yung Amerikana? Sos kuday. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po. Panahon na ng pagbabago. Panahon na ng pagsisisi. Magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama kung nais po nating magkaroon pa ng kaligtasan. Lahat ng mga hinirang, lahat ng mga pinahiran, lahat ng mga tinawagan ng Diyos, magkaisa na po tayo. Dahil ang isang tingting sa isang walis, hindi po yan makapaglilinis ang isang tingting. Tandaan po natin, kailangan ng lahat ng mga walis tingting magsama-sama na po tayo at magbuklod-buklod. Gamitin po natin yung walis na yan. Walisin natin ang lahat ng masasama dito sa sanlibutan. Magbuklod-buklod po tayo dahil sabi ng ating Panginoon, ng ating pastor, in unity there is power. Tama po ba? Na kung tayo ay magkakaisa, isa pong malaking kapangyarihan ang mabubuo na siyang magliliwanag sa sangkatauhan upang yung dilim na yan na bumalot sa sanlibutan ay ating pong mahawi. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo magmamataasan. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo magmamapuri sa ating pong mga sarili. Kung wala pong magpapakumbaba. Dahil lahat po tayo sa harapan po ng ating pong dakilang Ama, lahat po tayo ay pantay-pantay. Wala pong mataas, wala pong mababa. Kaya mga kapatid, tuloy po natin yung ating pong binabasa. Ran! Oh, tama na! No! Saglit lang po at bumaba po yung banal.